Chapter 16. Nang matapos maggayak si Zarina ay nagpahatid na siya kay Ronald. Sinalubong siya kaagad ng ngiti ng mga security guard nila nang makarating siya. Siguradong wala pa ang bisita nila dahil maaga pa. Zarina, iha, mabuti at naisipan mong bumisita. Natutuwang saad ni Yaya Beth nang makita niya si Zarina. Niyakap naman ito ni Zarina. Dad invites me here po, Yaya. Kumusta po kayo rito? Hindi naman po ba kayo pinapahirapan sa mga trabaho? Okay naman kami dito, iha. Nalulungkot dahil wala ka na pero masaya rin dahil nakaalis ka sa ganitong lugar. Ito na ang naging kulungan at nagsilbing impyerno mo sa nakalipas na mga taon kaya kung pwede nga lang na huwag ka nang bumalik dito para hindi mo naaalala ang mga ginawa sa'yo ni Natalia. Tipid namang ngumiti si Zarina. Natutuwa siyang pinapahalagahan pa rin siya ng mga katulong nila kahit na marami nang nangyari. Huwag ka pong mag-alala, Yaya Beth. Okay na po ako at saka may tao na rin akong masasabi kung kakampi ko. Mabuti naman kung ganun pero huwag ka muna masyadong magtiwala, okay? Baka akala mo kakampi mo pero hindi pala. Tumango naman si Zarina. You're already here. Akala ko ba ayaw mong pumunta pero mas maaga ka pa sa inaasahan ko. Napalingon sila kay Natalie na kakababa lang ng hagdan. Nakadress ito at 3-inch heels. Pinaghandaan niya talaga ang gabing to. Bumabawi lang ako dahil kasama naman kayo ng I-meet ko ang mga magiging in-laws ko. Sagot ni Zarina. Inirapan lang siya ni Natalie saka ito umalis. Talaga ang batang yan. Naiiling na saad ni Yaya Beth. Siya nga po pala, wala pa rin ba kayong balita kung nasaan na si Yaya Mila at kung ano nang nangyari sa kanya? Tanong ni Zarina. May isa silang katulong na bigla na lang nawala. Hindi man lang ito nagpaalam o nag-iwan ng sulat. Wala pa rin, sinubukan naming hanapin ang pamilya niya pero hindi rin namin mahanap. Baka nahihiya siyang magpaalam kaya umalis na lang siya. Kapag nagkaroon na kami ng balita tungkol sa kanya, sasabihan kita kaagad. Napatango na lang si Zarina. Zarina, come here. Nilingan ni Zarina ang kanyang ama na siyang tumawag sa kanya. Nagpaalam na si Zarina kay Yaya Beth saka siya nagtungo sa hardin dahil doon nagtungo ang kanyang ama. Nandun na rin ang stepmom niya at si Natalie. Sa itsura ng hardin nila ngayon ay talagang pinaghandaan nila ang dinner na ito hindi katulad ng sa kanya dahil sa kusina lang sila noon. Mabuti at nakarating ka. Nakataas ang kilay na saad ni Natalia. Hindi naman ako pupunta kung hindi ako inimbitahan. I want to meet Natalie's future husband too para malaman ko kung saang pamilya nanggaling. Matabang na sagot ni Zarina sa kanyang initian si Natalia. Ngumisi lang naman ang stepmom niya. Ayaw ko ng gulo, minsan na lang tayo makumplito kaya igalang niyo ang pagkain na nasa harapan natin lalo na kapag nandito na ang mga bisita natin. Anas ni Mateo sa pamilya niya. Tumahimik na lang si Zarina hanggang sa dumating na ang mga bisita nila. Hindi niya naman kilala ang mga ito. Nakipagbeso-beso si Natalia sa mga bisita nila habang si Natalie naman ang nagmano sa kanila. This is my first daughter, Zarina. Pagpapakilala ni Mateo kay Zarina. Tumayo naman si Zarina sa kanyang initian ang mga ito at nakipagkamay. Nice to meet you po, I'm Zarina. Aniya, nginitian naman siya ni Amelia at napatitig ito sa kanya. Naupo na kaagad si Zarina, wala siyang planong makipagkwentuhan lalo na at magagalit lang sa kanya ang stepmom niya. Siya na ba ang anak mo kay Arian? Tanong ni Amelia kay Mateo. Napatingin si Zarina kay Amelia dahil kilala nito ang ina ni Zarina. Yes, she is. Sagot ni Mateo. Napapataas naman ang kilay ni Natalia dahil agaw eksena talaga si Zarina. Magaling na designer ang mommy mo, iha, ikaw. Ano ang trabaho mo ngayon? Tanong ni Amelia saka siya naupo. Tiningnan ni Zarina ang stepmom niya at si Natalie at sa itsura pa lang ng mga ito alam niyang hindi nila nagugustuhan na siya ang unang pinansin ni Amelia. Designer din po ako sa kumpanya namin. Tanging sagot niya. Tinitigan ni Zarina si Amelia pero hindi niya talaga ito makilala. Saang pamilya ba sila nabibilang? Nasaan na rin ba ang magiging asawa ni Natalie? Bakit hindi nila ito kasama? Oh, that's good. I'm happy to meet you, Zarina. Nakangiting saad ni Amelia, tipid na lang ding ngumiti si Zarina. Naagaw ang atensyon nila nang tumikim si Natalia. Oh, I'm sorry. Anyway, Owen is on the way. Pasensya na kung palagi siyang late, Natalie. You're not mad, right?
Bilang ni Amelia kay Natalie. Of course not, tita. Pwede pa naman natin siyang hintayin, baka na traffic lang. You know naman here in Manila, masyadong traffic. Nakangiting sagot ni Natalie. Napapaisip naman si Zarina kung sinong Owen ang tinutukoy nila. Posible bang si Owen Fuentes? Naipilig ni Zarina ang ulo niya. Baka kapangalan lang, aniya sa isip niya. Naghintay pa sila ng ilang minuto, tahimik naman na si Zarina habang nag-usap-usap naman na sila tungkol sa magiging kasal. Excuse me po, ani ni Zarina nang makaramdam siya ng pagkahihi. Pumasok siya sa loob ng bahay nila para gumamit ng tree. Tiningnan niya rin ang sarili niya bago siya lumabas. Pabalik na sana siya sa hardin nang marinig niya ang boses ng isang lalaki kaya nilingan niya ito. Nasa hardin na po silang lahat sir, sagot ng katulong. Owen. Gulat na saad ni Zarina nang makilala niya si Owen. Napalingon na rin si Owen sa kanya at pareho na silang salubong ang kilay ngayon. Ikaw ang fiancé ni Natalie? Tanong pa niya. Napatikhim si Owen sa kanya, iniwas ang paningin niya. Nagpakawala ng hilaw na tawa si Zarina. Ngayon naiintindihan niya na kung bakit tinanggap kaagad ni Natalie ang kasal dahil sa isang Fuentes din pala siya ikakasal. Hindi ko alam na pupunta ka pala rito. Wika ni Owen. Kapag hindi ba ako nagpunta, may magbabago ba? Inalok ka ba ni Natalie ng kasal? Tanong niya. Nang makita naman sila ni Natalie ay mabilis na lumapit si Natalie sa kanila. Bakit ba puro katanong? Leave my fiancé alone. Saad ni Natalie sa kanya, hinayla si Owen. Natatawa na lang si Zarina at napapailing. Hanggang sa pagpapalit ng apelido pa rin ba ay gagayahin siya ni Natalie? Bumalik na si Zarina sa hardin. Hindi niya akalain na mga magulang pala ni Owen ang nakausap niya kanina. Tiningnan ni Zarina ang stepmom niya na masayang nakikipag-usap sa ina ni Owen. Palihim siyang natawa, kunot noo namang nakatingin sa kanya si Owen. Si Owen at Tyrone ang magkalaban sa posisyon ng pagiging CEO ng Fuentes Corporation. Kailangan na talagang mahanap ni Zarina ang mga dokumento na sa kanya nakapangalan ang shares na hawak ng pamilya nila sa Fuentes Corporation. Siguradong kinakalaban siya ng stepmom niya. Hindi niya akalain na si Owen ang mapipili nila para maging asawa ni Natalie. Napahilot si Zarina sa sentido niya. Malaking gulo ito sa pamilya ng mga Fuentes kapag nagkataon. Nang magsimula silang kumain ay tahimik lang si Zarina habang malalim ang iniisip niya. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw nilang imbitahan si Tyrone? Zarina, iha, masyado kang tahimik. How are you? May asawa ka na ba o boyfriend? Nabalik sa wisyo si Zarina nang mabaling sa kanya ang atensyon ni Amelia. Nilingan pa ni Zarina ang stepmom niya at si Natalie. I'm fine po, thank you. Tanging sagot niya. Napangisi lang naman si Owen. Kung hindi niyo pa alam, she is Tyrone's wife. Sabat ni Owen kaya napalingon sa kanya si Zarina. Napakunot naman ng noo si Amelia. Hindi niya akalain na si Zarina ang asawa ni Tyrone. Really? Is that true? Pagkukumpirma ni Amelia, masamang tiningnan naman ni Zarina si Owen. Bakit kailangan pa niyang sabihin ang bagay na yun? Yes po, sagot ni Zarina nang hindi tinitingnan si Amelia. Muling tumikim si Natalia para mawala ang atensyon ng mag-asawang Fuentes kay Zarina. Anyway, kailan ba natin pag-uusapan kung kailan ang mapagkakasunduan nating date para sa kasal ng mga bata para mapaghandaan na natin ang mga gagastusin? Pagsisingit ni Natalia pero nananatiling na kay Zarina ang paningin ni Amelia. Kailan kayo ikinasal ni Tyrone, iha? Nalaman kong ikinasal na siya pero hindi kami nakapunta dahil nasa ibang bansa pa kami ng mga panahon na yon. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging asawa niya. Nilingan ni Natalie ang kanyang ina para gumawa ito ng paraan. Wala silang dapat pag-uusapan ngayon kundi ang tungkol sa magiging kasal nila ni Owen pero bakit nabaling kay Zarina ang atensyon? Noong nakaraang buwan lang po, tipid niyang sagot. Tiningnan ni Zarina ang stepmom niya at si Natalie. Bakas ang inis sa mga mukha nila. Hindi na yon kasalanan ni Zarina dahil sila ang nag-imbita sa kanya. Wala sana silang problema ngayon kung hindi nila inimbitahan si Zarina. Hindi ba masyadong mabilis kung ngayong taon din natin ipapakasal ang anak mo sa anak ko? I agreed to this wedding dahil akala ko ang anak mo palang ang ikakasal ngayong taon. Bilang na ni Amelia kay Natalia. This wedding is all about business kaya bakit pa ba natin iisipin ang mga pamahiin na yan?
Depende na rin sa tao kung anong magiging kapalaran niya. Nakangiting saad ni Natalia. Nang matapos naman ng kumain si Zarina ay tumayo na siya kaya napatingin sa kanya ang lahat. I'm sorry po but I have to go. It's nice to meet you, Mr. and Mrs. Fuentes. Pagpapalam ni Zarina. Ayaw niyang maipit sa usapan ng mga ito lalo na at wala naman siyang kinalaman sa naging desisyon ng stepmom niya. Nang umalis na si Zarina ay nakasunod ang paningin ni Owen sa kanya. Gusto niya sana itong sundan pero ayaw niyang maging issue ang gagawin niya lalo na at alam niyang hindi rin magkasundo si Zarina at Natalie. Let's go, kuya. Ani ni Zarina sa driver ni Tyrone nang makasakay siya. Alam ni Zarina na gusto ng stepmom niya na si Owen ang maging CEO ng Fuentes Corporation. Sigurado siyang gagawin lahat ni Natalia ang kaya niya para matulungan si Owen. Napapaisip naman si Zarina, kakayanin ba niyang matulungan si Tyrone para makuha nito ang posisyon ng CEO? Interesado ba siyang makuha ang posisyon ng CEO? Wika ni Zarina kaya napatingin sa kanya sa salamin si Ronald. May sinasabi po ba kayo ma'am? Tanong ng driver sa kanya. Hindi akalain ni Zarina na naisatinig niya pala ang nasa isip niya. Wala naman, sagot niya saka siya tumingin sa labas ng bintana. Napapabuntong hininga na lang siya. Kung hindi niya naman matutulungan si Tyrone na maging CEO ito siguradong magagalit naman sa kanya ang mother-in-law niya. Pumayag ito na magpakasal sila dahil sa pag-aakalang matutulungan ni Zarina si Tyrone. Hinilot ni Zarina ang sentido niya. Saan niya ba mahahanap ang mga dokumento ng mommy niya? Kung naitago ito ng mommy niya, saan niya ito pwedeng makita? Kung nakuha naman ito ni Natalia, siguradong katapusan niya na. Posibleng itinapon o isinunog na nito ang mga dokumento. Nang makauwi si Zarina ay hinanap niya kaagad si Tyrone. Wala naman silang katulong na pwede niyang mapagtanungan kung nakauwi na ba ito. Nakasindi naman na ang mga ilaw kaya sigurado siyang nakauwi na si Tyrone. Dumiretso siya sa kwarto ni Tyrone. Kinatok niya ito ng maraming beses pero walang sumasagot sa kanya. Hindi pa ba siya nakakauwi? Pero sinong nagsindi ng mga ilaw? Aniya sa sarili niya. Hinawakan niya na ang doorknob at pinahit ito. Nabuksan niya naman kaya dahan-dahan siyang pumasok habang inililibot niya ang paningin niya sa kwarto ni Tyrone. Tyrone, are you here? Anas niya. Napakunot siya ng noo dahil wala sa kwarto si Tyrone. Imposible namang walang tao sa bahay nila gayong nakasindi na ang mga ilaw. Pinatay niya ang mga ilaw bago siya umalis kanina. Lalabas na sana siya ng kwarto nang magulat siya dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tyrone na nakatawel lang sa ibaba habang basa ang buhok nito. Nakakagulat ka naman, aniya habang hawak-hawak niya ang dibdib niya. Mariin namang nakatitig sa kanya si Tyrone. What are you doing in my room? Tanong ni Tyrone. Sinalubong ni Zarina ang tingin sa kanya ni Tyrone. Naaamoy niya na naman ang matapang na alak sa hininga nito. Nag-inom ka, may nangyari ba? Nag-aalala niyang tanong. Iniwas niya ang paningin niya dahil matatalim ang titig ni Tyrone sa kanya na parabang pati kaluluwa niya ay nakikita nito. I am asking you, Zarina. What are you doing in my room? Ulit na tanong ni Tyrone. Napapakunot na lang ng noo si Zarina. Masama bang pumasok siya sa kwarto ng asawa niya? Am I not allowed? Gusto ko lang makasiguro kung nakauwi ka na. Pasensya na kung pumasok ako nang walang paalam. Hindi ko naman alam na hindi pala ako allowed pumasok sa kwarto ng asawa ko. Sarkastiko niyang saad at akma na sanang lalabas ng kwarto nang hawakan siya ni Tyrone sa braso para pigilan. Aalis na ako kaya bitiwan mo ako. Ani ni Zarina. Hinayla naman siya ni Tyrone hanggang sa mapahiga siya sa kama. Ano bang ginagawa mo? Nakainom ka na naman. Ano bang nangyari sa meeting niyo ng client mo para mag-inom ka? Is everything okay? Tanong niya, hindi na siya komportable sa paraan ng pagtitig ni Tyrone sa kanya. Nag-aalala ka ba? Napataas ang kilay ni Zarina pero sumagot pa rin siya. Oo naman, you're my husband, paano kung mawala ka na naman sa katinoan at hindi mo makontrol ang sarili mo? Mabuti naman at nagawa mo pang umuwi ham. Natigil sa pagsasalita si Zarina nang halikan siya ni Tyrone. Pilit na ipinasok ni Tyrone ang dila niya sa loob ng bibig ni Zarina at nang magtagumpay siya ay nalalasahan na ni Zarina ang matapang na alak na ininom ni Tyrone. Iniharang ni Zarina ang mga kamay niya at buong lakas na inilayo si Tyrone pero nananatiling nakaibabaw si Tyrone kay Zarina.
Matulog ka na, lasing ka lang, wika ni Zarina nang maghiwalay ang mga labi nila. Alam mo ba kung bakit ako nag-inom ngayon? Manghuhula ba ako para malaman ko? Mataray na sagot ni Zarina kaya natawa si Tyrone. Ilang inches lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Hindi nagiging komportable si Zarina dahil nararamdaman niya ang hita ni Tyrone na nakadikit sa mga hita niya lalo na at nakadress lang siya at tanging towel lang ang nakatikip sa private part ni Tyrone. You're making me crazy, Zarina. I told myself I shouldn't fall for you pero anong gay uma ba ang ginagamit mo? Hindi mo alam kung paano mo ginugulo ang isip ko araw-araw. Seryosong wika ni Tyrone. Bahagya namang natawa si Zarina na tila ba biro lang ang sinabi ni Tyrone sa kanya. Lasing ka lang, umalis ka na dyan dahil masyado kang mabigat. Balak mo ba akong paisain? Nahihirapang saad ni Zarina dahil pilit niyang itinutulak si Tyrone pero walang nagagawa ang lakas niya. Kunot noong tiningnan ni Zarina si Tyrone dahil hindi man lang ito umalis sa ibabaw niya. Naipikit ni Zarina ang mga mata niya nang halikan siya ni Tyrone. Banayad ang bawat halik ni Tyrone sa kanya. Hindi niya alam kung sisigot ba siya sa mga halik nito o hahayaan niya lang si Tyrone. Dahan-dahan na hinahaplos ni Tyrone ang braso niya at nagbibigay yun ng kilabot sa buong pagkatao ni Zarina. Iniisip ni Zarina, paano kung maging tanga at bulag na naman siya dahil sa pag-ibig? Paano kung maling tao na naman ang mapili niya? Akma na sanang aalisin ni Tyrone ang dress ni Zarina nang pigilan siya ni Zarina. Bahagyang lumayo si Tyrone para makita niya ang mukha ni Zarina. Is there something wrong? Tanong niya dahil akala niya ay okay lang ulit kay Zarina na gawin nila ang bagay na ito. Sinalubong ni Zarina ang titig ni Tyrone sa kanya. Bahagyang itinulak ni Zarina si Tyrone saka siya umupo. Tama ba tong ginagawa ko? Pakiramdam ko wala akong karapatan na maging masaya habang yung mga anak ko hindi ko alam kung ano ng kalagayan nila. Alam kong hindi naman sila hahayaan ni Daddy na masaktan pero masyado pa silang bata para mahiwalay sa akin lalo na at 2 taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon hindi ko pa rin sila nakikita. Anas niya. Naupo na rin si Tyrone sa kama sa kanya tiningnan si Zarina. Tila bigla ring nawala ang epekto ng alak sa katawan ni Tyrone. Babawiin natin sila. Kakausapin ko si chairman kung pwede ba tayong humingi ng tulong sa personal lawyer niya. Tiningnan ni Zarina si Tyrone, sa tingin mo ba papayag siya? Gusto ko na talagang makita at makasama ang mga anak ko. Alam kong nalilito ka pa rin sa nararamdaman mo para sa akin pero pag-isipan mo munang mabuti. Ayaw ko namang gagamitin mo lang ang katawan ko dahil sa tawag ng laman. Ayaw kong maging parausan lang, Tyrone. Iniwas ni Tyrone ang paningin niya. Hindi niya naman sinasadya na yun ang maramdaman ni Zarina. Tumayo na siya saka siya nagsuot ng short. I'm sorry if you feel that way. Pagkatapos ng birthday ni chairman, kakausapin ko siya para matulungan tayo ng lawyer niya. Tumalikod na si Tyrone saka siya nagtungo sa veranda. Inayos naman ni Zarina ang dress niya dahil nakataas ito at kitang-kita na ang cycling niya. Nilapitan ni Zarina si Tyrone, pareho na silang nakatingin ngayon sa kawalan. Do you really want to become the CEO of Fuentes Corporation? Kuryosong tanong ni Zarina. Why did you ask? Blankong tanong din ni Tyrone. Iniisip ni Zarina kung sasabihin niya ba kay Tyrone ang pagpapakasal ni Owen kay Natalie. Dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mommy mo kapag hindi kita nagawang tulungan. Hanggang ngayon Von hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang mga dokumento ni mommy. Nakilala ko na rin ang fiancé ni Natalie sa dinner namin kanina. It's your cousin, kunot noong tiningnan ni Tyrone si Zarina. Si Owen ba ang tinutukoy niya? Wala naman na siyang ibang pinsan maliban kay Owen. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon na tulungan akong maging CEO dahil hindi naman ako interesado sa posisyon na yan. Wala rin akong pakialam kung sino ang magiging asawa ni Owen. Mag-focus ka na lang sa mga plano, nandito lang ako sa likod mo. Nagtataka naman si Zarina kung bakit hindi interesado si Tyrone sa pagiging CEO. Ito ang gusto ng mga magulang niya para sa kanya pero bakit wala siyang pakialam kung siya man ang maging CEO o hindi? Sa paanong paraan niya ba masusuklian ang ginagawa ni Tyrone sa kanya? Napalunok si Zarina, nilapitan niya si Tyrone at hinawakan ito sa pisngi dahilan para lingunin siya ni Tyrone. Salubong ang mga kilay ni Tyrone na nakatingin si Zarina.
Iniisip kung anong ginagawa nito. Akma sanang hahalikan ni Zarina si Tyrone nang pigilan siya ni Tyrone. Tila napapahiya naman si Zarina kaya hindi niya na magawang tingnan ng diretsyo si Tyrone. Kung iniisip mong gawing kabayaran ang katawan mo, huwag mo nang subukan. Hindi ako yung tipo ng lalaki na pagsasamantalahan ang kahinaan mo. If you want to have sex with me, you really mean it. Hindi yung iniisip mong gawing kabayaran, lakas loob na hinalikan ni Zarina si Tyrone. Hindi man siya expert sa halik pero ginagawa niya ang makakaya niya para hindi makahindi si Tyrone sa kanya. Hinawakan niya na rin ang pagkalalaki ni Tyrone. Damn it! Inuubos mo ang pasensya ko. Ani ni Tyrone. Ngumiti naman si Zarina sa kanya. Kaya mo bang kontrolin ang sarili mo? Paghahaman ni Zarina at muling lumapit kay Tyrone. Walang damit si Tyrone kaya malayang nahahawakan ni Zarina ang matipuno nitong katawan. Nil-arrow niya na rin ang tung ni Tyrone gamit ang kanyang dila. Dahan-dahan na ibinaba ni Zarina ang isa niyang kamay hanggang sa makarating ito sa pagkalalaki ni Tyrone. Napatingala si Tyrone at sinusubukang kontrolin ang sarili niya pero paano niya yun magagawa kung si Zarina ang nasa harapan niya? Damn this woman, anas niya sa kanya binuhat si Zarina papasok ng kwarto at inihiga sa kama. Napapangisi na lang si Zarina, ngayong araw na ang birthday ni Chairman Fuentes. Imbitado ang buong pamilya ni Zarina at marami ring mga business tycoon ang dadalo. Tiningnan ni Zarina ang painting na inorder pa niya mula sa Espanya. Hindi niya alam kung magugustuhan ba ito ni Chairman lalo na at hindi naman masyadong mamahalin pero ang mahalaga may maibibigay siyang regalo rito kesa wala. Nahihiya kasi siyang wala man lang maibigay bilang asawa ni Tyrone. Pakibalot na lang, salamat. Utos ni Zarina. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Wala naman siyang ibang gagawin kundi ang tumayo at kumain lang sa birthday party ng chairman. Nang makuha niya na ang painting na pina-order niya sa isang art gallery ay bumalik na siya ng kumpanya. Paarado na sana ang elevator nang may biglang hamarang dito. Tiningnan ni Zarina si Owen na siyang makakasama niya sa loob ng elevator. Hindi na lang pinansin ni Zarina si Owen. Simula nang magkita sila sa dinner ay hindi pa sila ulit nagkakausap, wala rin namang dahilan para mag-usap silang dalawa. Nilingan ni Owen si Zarina, hindi niya alam kung paano niya ito kakausapin. Wala naman siyang dapat ipaliwanag pero bakit pakiramdam niya dapat siyang magpaliwanag? Pupunta ba kayo ni Tyrone sa birthday party ni Chairman? Pangbabasag niya sa katahimikan nilang dalawa sa loob ng elevator. Chairman personally invited us, nakakahiya naman kung hindi kami pupunta. Blankong sagot ni Zarina na pangisi naman si Owen sa kanya ibinulsa ang dalawa niyang kamay. Kapag ba may nalaman ka tungkol kay Tyrone na hindi mo magugustuhan, will you still stay by his side? Kunot noong nilingan ni Zarina si Owen. Ano na naman bang binabalak ni Owen laban kay Tyrone? Nang maramdaman ni Owen ang mariin na pagtitig ni Zarina sa kanya ay nilingan niya ito. Alam mo naman na business lang ang mamagitan sa mga pamilya natin. Kung may malaman man akong dark side ni Tyrone, ano bang karapatan kung husgahan siya? Kung nangyari man ang bagay na yun nang hindi pa kami magkakilala, sino ako para magalit sa kanya? Sagot ni Zarina. Napaigting naman ang panga ni Owen. Maswerte talaga ang pinsan niya dahil nakahanap ito ng babaeng iintindihin siya sa lahat ng bagay. Bahagya na lang na natawa si Owen sa kanya iniwas ang paningin niya. Hindi ba talaga maaapektuhan si Zarina? Hindi ba talaga siya masasaktan? Sa dami ng babae sa mundo, bakit palagi na lang nasa iisang babae lang sila nahuhumaling? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Owen. Ayos lang ba sa'yo kung magiging bayaw mo ako? Wala akong pakialam sa kung sinong mapapangasawa ng kapatid ko. Ikaw ang napili ni Tita Natalia para sa anak niya kaya anong magagawa ko sa bagay na yun? If you like Natalie, then marry her. Kailangan ko pa bang ibigay sa'yo ang blessing ko? Desisyon niyo naman ang masusunod. Mariing napatitig si Owen kay Zarina, naiinis siya sa bawat sagot nito. Bakit gusto niyang pigilan siya ni Zarina na huwag magpakasal kay Natalie? Nang mapansin ni Zarina na nakarating na sila sa floor nila ay mabilis niyang pinindot ang open button ng elevator dahil hindi niya namalayan na nakarating na sila pero huli na ang lahat dahil samarado na ito. Napabuga na lang siya ng hangin.
Puro kasi tanong si Owen kaya hindi niya namalayan na bumukas na pala ang elevator. Napahawak sa metal si Zarina nang biglang umuga ang elevator. Patay sindi na rin ang ilaw kaya mabilis na pinindot ni Owen ang open button pero hindi bumubukas ang elevator. Anong nangyayari? Nasira ba yung elevator? Tanong ni Zarina at paulit-ulit na ring pinipindot ang open button pero walang nangyayari. May tao ba dyan? Hello? Malakas na sigaw ni Owen sa kanya, hinahampas ang pintuan ng elevator pero walang nakakarinig sa kanya. Tiningnan ni Zarina ang ilaw na patay sindi, nagsisimula na naman siyang mahirapang huminga lalo na at nasa maliit lang sila na space. Please open the door, sigaw ni Zarina. Hindi siya pwedeng makulong sa loob. Malakas niyang hinahampas ang pintuan, nagbabaka sakali na may makarinig sa kanila. Zarina, calm down. Pagpipigil na ni Owen dahil namumula na ang mga kamay ni Zarina sa lakas ng pagkakahampas niya sa pintuan. Sinubukan ni Owen na buksan ang elevator pero walang nangyayari. Huwag kang mamamatay please, ani ni Zarina sa isip niya habang nakatingin siya sa ilaw. Is someone there? Muling sigaw ni Owen pero walang sumasagot sa kanila. Nang mamatay ang ilaw ay napaupo na lang sa sulok si Zarina at niyakap ang mga tuhod niya habang nakapikit ang mga mata niya. Zarina, tawag ni Owen sa kanya pero hindi sumasagot si Zarina. Kinuha ni Owen ang cellphone niya sa bulsa niya, sa kanya sinindi ang flashlight nito. Nang makita niya ang pwesto ni Zarina ay nilapitan niya ito. Are you okay? Hey, what is happening to you? Nag-aalalang tanong ni Owen. Rinig na rinig ni Owen ang malakas na paghinga ni Zarina. Alam niyang nahihirapan na itong huminga. Muling tumayo si Owen at sunod-sunod na hinampas ang elevator. May tao ba dyan? Buksan niyo to, nandito kami sa loob. Sigaw ni Owen. Namumula na ang mga kamao niya sa pagsuntok sa elevator. Buong lakas niya ring binubuksan ang elevator pero wala talagang nangyayari. Damn it! Naiinis niya ng mura. Muli niyang nilapitan si Zarina at niyakap ito. Please look at me, Zarina. Anas niya. Naalala niyang takot sa dilim si Zarina at sa malaking truck. Naka-open lang ang flashlight ng cellphone niya at yun ang nagsisilbing ilaw nila sa loob. Hinawakan ni Owen ang magkabilang pisngi ni Zarina. Open your eyes, I'm here. Walang mangyayari sa'yo. Pagpapakalma niya rito pero nananatiling nakapikit ang mga mata ni Zarina. Kapag nagpatuloy na malalalim ang bawat paghinga niya, posibleng mawalan siya ng malay. Walang mananakit sa'yo rito. Buksan mo ang mga mata mo at sa akin ka tumingin. Pilitin mong labanan ang kinatatakutan mo, huwag mong hayaan na habang buhay ka na lang ganito. Paano kung hindi mo ako kasama? Paano kung mag-isa ka lang ngayon? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Pagdadaldal ni Owen. Hinaplos ni Owen ang mga pisngi ni Zarina gamit ang hinlalaki niya. Open your eyes, slowly. Wika pa ni Owen. Napalunok naman si Zarina at kahit na nanginginig pa siya sa takot ay dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya. May liwanag naman siyang nakikita at malinaw niya ring nakikita ang mukha ni Owen. You're doing good? Nandito lang ako, hindi kita iiwan, okay? Patuloy na pagpapakalma ni Owen. Calm down, huminga ka lang ng dahan-dahan. Wala tayong hangin dito at kapag patuloy na malalim ang bawat paghinga mo baka tuluyan kang mawalan ng malay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo rito, so save your energy. Tumanggaw-tango naman si Zarina at pinilit na pakalmayan ang sarili. Niyakap ni Owen si Zarina. Gusto niya sanang subukan pang buksan ang elevator at tumawag baka sakaling may makarinig sa kanya sa labas pero hindi niya naman magawang iwan si Zarina. Wala ring signal ang cellphone niya dahil kulong na kulong sa loob ng elevator kaya wala silang magagawa kundi ang maghintay kung kailan babukas ang elevator. Samantala naman, kanina pa tawag ng tawag si Natalie kay Owen pero hindi ito sumasagot. Balak sanang magpasama ni Natalie kay Owen para mamili ng maisusuot niya ngayong gabi para sa birthday party ni Chairman Fuentes. Gusto niya sana na couple ang isusuot nila. Nasaan na ba siya? Nandito lang siya kanina ani ni Natalie habang nagtitipon ng message sa cellphone niya. Nagtungo na si Natalie sa elevator at hinihintay itong bumukas. Ma'am, pasensya na po pero hindi pa magagamit ang elevator ngayon. Maintenance lang po. Saad ng isang lalaki. Ilang minuto pa ba kayo matatapos dyan? Naiinis na tanong ni Natalie, gusto niyang tingnan si Owen kung nasa office niya na ba ito o baka kasama na naman si Zarina.
Mga 10 minutes pa po, sagot ng staff, napapairap na lang si Natalie. Wala siyang nagawa kundi ang maghintay dahil ayaw niyang umakyat sa hagdan lalo na at naka-heels siya. Muli niyang tinawagan ang number ni Owen pero hindi niya talaga ito makontak. Malakas naman ang signal dito pero bakit ang hirap-hirap niyang makontak? Kunot noong usual ni Natalie. Nang maramdaman ni Natalie na may tumabi sa kanya ay nilingan niya ito. Nawala naman ang pagkakakunot ng noo niya nang makita niya si Tyrone. "What are you doing here?" tanong niya. Hindi naman siya nilingan ni Tyrone. "Nandito ako para sunduin ang asawa ko. Nakita mo ba siya?" "Hindi ko siya matawagan." Blankong sagot ni Tyrone. Napapasimangot na lang si Natalie, kailan niya ba makukuha ang loob at atensyon ni Tyrone? Kahit na ipinagkasundo na siya kay Owen, mas gusto pa rin niya si Tyrone pero wala na siyang magawa dahil kasal na ito. "Hindi ko alam, hindi ako tanungan ng mga taong nawawala." Masungit niyang sagot. Hindi na lang sumagot si Tyrone sa kanya tiningnan ng elevator na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagamit. "Matagal pa ba?" tanong ni Tyrone sa mga lalaking gumagawa sa elevator. "Saglit na lang po sir," sagot nito. Pwede namang gumamit ng hagdan si Tyrone pero masyadong mataas ang pupuntahan niyang floor kaya hihintayin niya na lang itong matapos. "Pupunta rin ba kayo ni Zarina sa birthday party ni Chairman?" tanong ni Natalie para may mapag-usapan sila ni Tyrone habang naghihintay sila na maayos ang elevator. "Of course," tipid na sagot ni Tyrone. Nag-iisip naman kaagad si Natalie ng pwede pa niyang sabihin para hindi sila matahimik. "Kung hindi ka nilapitan at kinausap ni Zarina para pakasalan siya, pakakasalan mo ba ako?" Kunot noong nilingan ni Tyrone si Natalie. Hanggang ngayon ba hindi pa rin ito nakaka-move on? Ikakasal ka na kay Owen hindi ba? Ano pa bang gusto mo? Gusto ko lang malaman kung pakakasalan mo rin ba ako kung hindi lang sumingit si Zarina at sirain ang magiging kasal sana natin. Ibinalik na ni Tyrone ang paningin niya sa harap niya sa kanya sinagot si Natalie. "Walang sinira si Zarina. Kagustuhan ko ring pakasalan siya kesa pakasalan ka." Frank ang sagot ni Tyrone. Napasimangot naman si Natalie dahil sa masakit na sagot ni Tyrone. Hindi na lang siya ulit nagtanong pa dahil baka siya lang ang masaktan at minas sa huli. Nang gumana na ang elevator ay tahimik na silang dalawa. Hinintay nila na bumaba ito at bumukas. Mauuna na sanang papasok si Natalie nang bumukas ito pero napatigil siya nang makita niya ang 2 taong nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang isa't isa. Tumangala naman na si Owen nang bumukas ang elevator. "Owen!" Hindi makapaniwalang saad ni Natalie. Nag-init ang dugo niya dahil sa nakita niya kaya inis niyang hinayla ang babaeng kasama ni Owen. "Natalie, stop it!" Pidgel ni Owen sa kanya ito inilayo. Iniangat na rin ni Zarina ang ulo niya, nahihilo pa rin siya kaya hindi pa malinaw ang nakikita niya. "Zarina, usual na rin ni Tyrone." Galit na tiningnan ni Tyrone si Owen sa kanya ito sinuntok sa mukha na ikinasigaw ni Natalie. "Anong ginawa mo sa kanya?" "Ha?" Galit na sigaw ni Tyrone. "Pwede bang kumalma ka muna?" Inis namang sagot ni Owen. "Paano kami kakalma kung makikita namin kayo sa ganung sitwasyon ha? Tandang padamdam. I'm your fiancé, Owen, at asawa naman ng pinsan mo ang babaeng kayakap mo." Galit na ring sigaw ni Natalie kay Owen. Hindi pinansin ni Owen ang mga ito at inalalayan na si Zarina na natumayo. Itinulak naman siya ni Tyrone para si Tyrone na ang umalalay dito. "What happened? Zarina, are you okay?" tanong ni Tyrone. Tiningnan naman na ni Zarina si Tyrone pero tila wala pa rin siya sa sarili niya. Naiinis si Tyrone kay Zarina dahil maraming beses niya na itong sinabihan na iwasan niya si Owen hanggat maaari pero tila ba hindi man lang ito nakikinig sa kanya. Gusto niya sanang iwan na lang si Zarina pero wala naman siyang tiwala kung iiwan niya ito kay Owen. "Nasaraduhan kami ng elevator at namatay ang ilaw. Wala kaming ginagawa, nagkataon lang na sabay kaming sumakay ng elevator." Pagpapaliwanag ni Owen. Hindi naman na nagsalita si Tyrone at isinama niya na si Zarina sa kanya. "Nilock lang kayo sa loob pero dapat sa ganung posisyon. She's married, Owen. Do you like her?" Naghi-hysterical na tanong ni Natalie. Blanko lang namang tiningnan ni Owen si Natalie sa kanya ito tinalikuran. Wala siyang panahon na unawain ang pagdududa ni Natalie sa kanya. "Owen, answer me." Sigaw ni Natalie pero diretso lang si Owen.
Inis na napapadyak sa sahig si Natalie. Bakit ba puro na lang kayo Zarina? Tandang padamdam panipik. Naiinis niyang sigaw, salubong ang mga kilay ni Tyrone na nakatingin kay Zarina. Tulala pa rin ito pero mas maayos na kesa kanina. Inis na sinukli ni Tyrone ang buhok niya gamit ang mga daliri niya. Naiinis pa rin siya sa tuwing naalala niya ang posisyon ni Owen at ni Zarina kanina. Pwede namang i-comfort ni Owen si Zarina pero bakit kailangan nakayakap? Inis na hinampes ni Tyrone ang manubela niya. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan kahit na nakarating na sila sa bahay nila. I'm sorry, iyon lang ang lumabas sa bibig ni Zarina. Alam niya naman kung anong ikinagagalit ni Tyrone. Hindi niya naman ginusto na makulong sa loob ng elevator kasama si Owen. Kung wala siyang kasama kanina, hindi niya alam kung maaabutan pa ba nila siyang humihinga lalo na at walang hangin sa loob na mas lalong magpapahirap sa kanya. Alam niyang galit si Tyrone pero gusto pa rin niyang pasalamatan si Owen sa pagpapakalma sa kanya kanina. Napabuntong hininga na lang si Tyrone, wala naman na siyang magagawa dahil nangyari na. Alam niya namang hindi yun ginusto ni Zarina. Malinaw na nakasulat sa gilid ng elevator na maintenance sila, bakit sumakay ka pa rin? Naiinis niyang wika. Kumukulo talaga ang dugo niya sa tuwing naaalala niyang yakap-yakap ni Owen ang asawa niya. Bakit pa ba natin pagtatalunan to? Napapabuntong hininga na lang siya sa kanya tiningnan si Zarina. Okay ka na ba? Kaya mo bang pumunta pa sa birthday party ni Chairman? Kung hindi naman, huwag na lang tayo pumunta. I'll explain everything to him. Umiling naman si Zarina. Nakakahiya naman kung hindi sila pupunta lalo na at nalaman niyang ngayon na lang ulit dadalo si Tyrone dahil ngayon na lang siya ulit inimbitahan ng lolo niya. Kaya kalmado naman na ako saka mamaya pa naman yun eh. Sagot niya. Are you sure? Tumango na lang si Zarina bilang sagot. Nauna nang bumaba si Tyrone sa kanya pinagbuksan ng pintuan si Zarina. Tipid na ngumiti si Zarina bilang pasasalamat. Pumasok na silang dalawa sa loob ng bahay nila. Naupo si Zarina sa sofa habang dumiretso naman sa kusina si Tyrone para manguha ng tubig. Nang makabalik siya ng sala ay ibinigay niya kay Zarina ang tubig at naupo na rin. Nakatingin lang siya kay Zarina, paano ba niya matutulungan si Zarina na mawala ang takot nito sa dilim, truck at ulan? Kung patuloy na ganito ang kalagayan ni Zarina, madali lang siyang mapapatamba ng mga kalaban niya gamit ang mga kahinaan niya. Gusto niya sanang kausapin si Zarina tungkol sa bagay na ito pero hindi ito ang tamang oras dahil kailangan pa nilang maghanda para sa birthday ni Chairman Fuentes. Nang makapagpahinga na silang dalawa ay napagpasyahan na nilang maligo at maggayak para maaga silang makapunta sa mansyon ng mga Fuentes. Tiningnan ni Zarina ang sarili niya sa salamin, naglagay lang siya ng light makeup at hinayaang nakalugay ang mga buhok niya. Umaasa siyang sana ay magustuhan ni Chairman ang regalo niya. Nang matapos niyang ayusin ang sarili niya ay lumabas na siya ng kwarto niya. Naghihintay naman sa sofa si Tyrone. Nang marinig ni Tyrone ang ingay ng heels ni Zarina ay tiningalan niya ito. Dahan-dahan na bumababa si Zarina sa hagdan. It's just a simple light pink dress. Niyayakap ang buong katawan ni Zarina, kitang-kita ang magandang kurba ng katawan niya. Iniwas ni Tyrone ang paningin niya sa kanya niluwagan ang necktie niya dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya at biglang uminit sa paligid niya. Damn it! Control yourself, Tyrone. Mahina niyang yuzel sa sarili niya. Pakiramdam niya ay nawawala siya sa katinuan kapag nakikita niya ang katawan ni Zarina. Dahil sa slit ay kitang-kita ang makinis at maputi na hita ni Zarina.